Alam mo ba kung ano ang pinaka-nakakatakot sa digmaan? Hindi yung maraming kalaban. Hindi rin yung wala ka ng bala. Ang pinaka-nakakatakot kapag iniwan ka ng sarili mong mga kakampi. Sa Congo, Africa, 150 Irish soldiers ang ipinadala bilang peacekeepers. Pero sa loob lamang ng ilang araw, napalibutan sila ng libu-libong sundalo at mercenaries. Walang reinforcement. Iniwan sila ng mundo. Pero ang ginawa ng maliit na hukbong ito ay naging isa sa pinakamatinding depensa sa kasaysayan ng digmaan. Pero kahit ganon, lumaban pa rin sila. At ang mas nakakagulat, ang laban na ito ay halos tinago ng buong mundo. Balikan natin ang war action movie na The Siege of Jadotville. Isang totoong kwento ng katapangan, pananagutan, at ng madilim na katotohanan sa likod ng digmaan. Year 1961, habang nasa sasakyan si Patrick Lumumba, ang Prime Minister ng Congo, Africa. Biglang may malaking pagsabog, barilan. Binuksan ang kotse at dinukot ang Prime Minister. Sa kulungan, humarap siya kay General Moise Tshombe. Duguan, nakagapos, pero matatag ang tingin. Sinabi ni Lumumba, ang lupaing ito ay pag-aari ng mga tao ng Congo, hindi ng mga dayuhan, hindi ng Amerika, hindi ng Belgium, at lalong hindi sa iyo. Tahimik si Tshombe. Pagkatapos, doon nagsimula ang diktadura ni General Tshombe. Humiling ang UN na magpadala ng mga peacekeepers mula sa Ireland. Dumating sa Jadotville ang grupo ng mga sundalong Irish na pinamunuan ni Commandant Patrick Quinlan. Tahimik ang paligid. Maingat nilang sinuri ang buong lugar. Sinukat ang pwesto ng kanilang kampo at doon nila agad napansin ang problema. Bukas na bukas ang lugar. Walang puno, walang gusali, walang matinong taguan, at mas masama pa, 3 direksyon ang pwedeng pasukan ng kalaban. Agad nagsalita si Quinlan. May mga pala ba tayo? Meron po sir, sagot ng isang sundalo. Kinabukasan, nagsimulang maghukay ang buong grupo. Gumawa sila ng trench, malalalim na hukay na magsisilbing tanging proteksyon kung sakaling magkaroon ng labanan. Habang naghuhukay, may kaunting tawanan, may biruan. Pero bigla, may napansin sila sa malayo, isang lalaki, isang sundalong African. Nakatayo lang siya roon. Sa sandaling iyon, sabay-sabay nilang naintindihan. May nagmamasid, may nagbabantay, at hindi sila nag-iisa. Makalipas ang ilang oras, lumapit si Sergeant Jack Prendergast kay Quinlan. Mabigat ang kanyang boses. Sir, may problema tayo. Kulang sila sa bala, kulang sa armas, kulang pati sa pagkain. Hindi sapat ang kanilang supply, at alam nilang lahat ang ibig sabihin nito. Kapag may umatake, hindi sila tatagal. Nagpasya si Quinlan na pumunta sa isang malapit na tindahan para maghanap ng dagdag na supply. Doon niya nakilala si Madame Lafengaine. Magalang ang babae, pero may bigat ang kanyang mga salita. Maraming tao rito ang hindi masaya sa pagdating ninyo. Ipinaliwanag niya ang dahilan. Sa loob ng maraming taon, malalaking kumpanya ng minahan ang kumikita sa lugar na ito. Ngayon, bigla na lang darating ang gobyerno ninyo at kukunin ang kanilang negosyo. Sandali siyang tumigil at saka nagtanong, sa tingin ninyo, ano ang mangyayari? Napaisip si Quinlan. Para sa mga lokal na tao, hindi malinaw kung ang mga sundalong Irish ay dumating para tumulong o kung sila ang magiging simula ng mas malaking gulo. Pumunta sina Quinlan sa isang maliit na pub. Pagpasok pa lang nila, biglang tumahimik ang buong lugar. Walang nagsalita, walang gumalaw. Lahat ng mata nakatingin sa kanila. Mula sa isang sulok, may nagsalita. Beer lang? Ayaw mo ba ng totoong inumin? Mabagal ang boses, mapanukso. Ito si Rene Faulques, leader ng mga mercenary, mga bayarang sundalo na nagtatrabaho para sa mga minahan. Ano iyon? Tanong ni Quinlan. French cognac, sagot ni Faulques. Baka gusto mong uminom kasama ko. Sandaling nag-isip si Quinlan. Pagkatapos, umupo siya. Bakit ka narito, Commandant? Tanong ni Faulques. Diretsyong sumagot si Quinlan. Para protektahan ang mga tao rito, laban sa isang lalaking ninakaw ang kapangyarihan mula sa tunay na nahalal na Prime Minister. Tumahimik si Faulques. Ngumiti. Ikaw naman, tanong ni Quinlan. Bakit ka narito? Sumandal si Faulques. Para protektahan ang interes ng mga minahan, sagot niya. At saka, sobrang lamig sa Paris sa panahong ito, isang malamig na biro pero may banta. Doon na naintindihan ni Quinlan. Magkasalungat ang kanilang panig, umiinit ang usapan. Sinubukan kong tingnan ang Irish Army, sabi ni Faulques. Alam mo ba kung ano ang nakita ko? Huminto siya sandali. Wala. At ikaw, Commandant, dagdag niya, hindi ka pa nakakaranas ng tunay na labanan. Tahimik si Quinlan. Ngumiti lang siya. Maya-maya, umalis ang mga sundalo at bumalik sa kanilang compound. Pero alam na ni Quinlan, may paparating na problema. Pagdating nila, agad niyang tinawag si Sergeant Prendergast. Sabihin mo kay General McEntee, utos niya, may malakas na grupo ng French mercenaries dito sa lugar. Alamin mo kung ilan talaga sila. Pagdating ni Sergeant Prendergast sa UN headquarters sa Elizabethville, agad siyang sinalubong ni General McEntee kasama si Dr. Connor Cruz O'Brien, ang UN diplomat ng Katanga. Hindi pa man siya tapos magsalita. Mukhang masyado nang nag-aalala ang commandant mo, sabi ni O'Brien. May bahid ng pangungutya. Sir, sagot ni Prendergast, ang presensya ng mga mersenaryo rito ay maaring ibig sabihin na may binabalak silang masama.
Pero umiling si Dr. O'Brien. Kaunti lang ang mga iyon, sabi niya. Hindi nila aatakihin ang isang kumpanya ng United Nations. Tapos na ang usapan. Para sa kanya, umalis si Prendergast. Kita sa kanyang mukha ang matinding pagkadismaya. May panganib, pero walang nakinig. Samantala, may mas malaking plano pala si O'Brien. Balak nilang pigilan ang mga ginagawa ni General Tshombe. Tinatawag itong Operation Morthor. Sinalakay ng mga sundalo ng UN ang ilang government building sa lungsod ng Elizabethville na kontrolado ng puwersa ng Katanga. Nagsimula na ang gulo, pero may dumating na masamang balita. May mga sibilyan sa Katanga radio station ang nadamay. Ibig mong sabihin, galit na sabi ni O'Brien, nakapatay kayo ng mga inosenteng tao? Mabigat ang katahimikan. Isa itong malaking problema. Biglang nag-iba ang tono ni O'Brien. Hindi ito nangyari, utos niya. Walang babanggit nito sa mga ulat ng UN. Tumingin siya kay Desmond. Maliwanag ba? Dahil sa nangyari, nagliyab ang galit ng mga puwersa ng Katanga at may kapalit ito. Ganti. Naglabas sila ng utos, lusubin ang Jadotville. Pinamunuan ni René Folques ang mga sundalong Katanggese kasama ang mga French mercenaries. Ang target, ang 150 Irish soldiers ng United Nations sa Jadotville. At sa sandaling iyon, nagsimula ang isang laban na magiging isa sa pinakamatitinding siege sa kasaysayan ng UN peacekeeping. Sa kampo ng mga sundalong Irish, nagsisimba sila, kumakanta, tahimik, payapa. Pero habang ang iba ay nagdarasal, may isang sniper na nakabantay. Sa malayo, may napansin siya, mga armadong lalaki, dahan-dahang papalapit. Lumaki ang kanyang mga mata, bigla siyang sumigaw, at para balaan ang lahat, binaril niya ang kampana. Umalingaw-ngaw ang malakas na putok sa buong kampo, agad nagkagulo. Tumakbo ang mga sundalo, kinuha ang kanilang mga armas at mabilis na kumalat sa iba't ibang posisyon sa compound. Nagsimula na ang labanan. Matapang na umatake si René Folques, sakay ng isang truck. Diretso ang takbo nito papunta sa kampo, pero tinarget ng sniper ang driver. Tumilapon ang truck, tumilaob sa lupa, napaatras si Folques. Samantala, agad pumuwesto ang mga batang sundalo sa loob ng mga trench. Dumapa at pilit na ipinagtanggol ang kanilang pwesto. Tinawagan ni Commandant Quinlan ang headquarters. Charlie Alpha Juliet to control. We're under heavy attack. Kailangan namin ng reinforcement. Ngayon na, pero ang sagot ay parang malamig na kutsilyo. Abala ang mga tropa, sabi sa radyo, may ongoing na Operation Morthor. Napamura si Quinlan. Inatake ninyo ang kalaban na hindi nagsasabi sa amin? Matagumpay ang operasyon, sagot sa radyo. Napasigaw si Quinlan. Kung matagumpay yan, bakit kami ang pinagbabaril dito? Sa gitna ng putukan, may isang sundalo ang tinamaan sa balakang. Napasigaw siya sa sakit. Agad tumakbo si Sergeant Prendergast para tulungan siya. Patuloy ang putok ng kalaban. Palapit ng palapit. Takot. Pagod. Pero hindi umatras ang mga sundalo. Biglang umakyat si Prendergast sa isang truck. Hawak ang machine gun. At buong tapang, pinaputukan niya ang mga kalaban. Nagulat si Folques sa tindi ng depensa ng mga Irish soldiers. Hindi niya inaasahan ito. Nagutos siya, umatras. Isa-isang tumakbo palayo ang kanyang mga tauhan. Sa kampo ni Folques, muling naghanda ang kanyang grupo. Seryoso, galit. Masuwerte lang sila sa unang atake, sabi niya. Sandaling huminto. Tandaan ninyo, dagdag niya, marami sa mga sundalong iyon ay hindi pa nakakaranas ng tunay na labanan. Lumakas ang kanyang boses. Sa susunod na sagupaan, gigibain natin sila gamit ang mas malakas at mas organisadong puwersa. Mariin ang kanyang utos. Sa susunod na pag-atake, tatapusin na ang laban. Sa kabilang panig, naghahanda rin si Quinlan. Inaayos niya ang pwesto ng kanyang mga sundalo. Ikinakalat ang depensa. Pinapatatag ang bawat posisyon. Pero may mas masakit na balita. Lumapit si Sergeant Prendergast. Sir, may natitira na lang tayong 13,000 rounds ng bala. Huminga siya ng malalim. Hindi iyon tatagal. Bigla, may napansin si Quinlan. May paparating. Maghanda! Sigaw niya. Simulan ang depensa. At doon niya nakita, isang lalaking nakasuot ng puting suit nakatayo malapit sa mga kalaban. Biglang, sumabog ang putukan. Mas marami na ngayon ang kalaban. Pero mas matatag na ang depensa ng mga Irish. Habang umaalingaw-ngaw ang mga putok, hindi inaalis ni Quinlan ang tingin sa lalaking nakaputi. May kutob siya? Mahalagang tao ito. Agad siyang nag-utos sa sniper. Siya ang target. Isang hinga, isang putok. Bumagsak ang lalaki. Sa malayo, napahinto si René Folques. Patay ang kanyang amo. Galit, gulat, takot. Agad siyang nag-utos, "Atras kayo! Ceasefire!" Sigaw ni Quinlan. Unti-unting tumahimik ang paligid. Usok, bangkay, basag na lupa. Maya-maya, lumabas si Folques. Mag-isa. Nakataas ang puting bandila.
Dahan-dahan siyang naglakad papalapit sa UN compound. Naintindihan ni Quinlan ang ibig sabihin nito. "Cover me!" Utos niya sa kanyang mga sundalo. Lumabas siya at sinalubong si Folkes. Tahimik ang paligid, isang maling galaw lang, sasabog ulit ang labanan. "Commandant Quinlan," sabi ni Folkes, "magaling kang uminom. Pero hindi ka ganun kagaling na sundalo. Alam mo bang 20 beses kaming mas marami kaysa sa inyo?" Tumingin si Quinlan sa mga bangkay sa paligid. Tahimik siyang sumagot. "Marami akong nakikitang patay dito," sabi niya. "Pero wala ni isa sa kanila ang tao ko," napangisi si Folkes. "Dapat naiintindihan mo na," sabi niya. "Wala na kayong pag-asa sa pwesto ninyo. Ang tanging paraan para mabuhay kayo ay sumuko at hayaan ang mga politiko na ayusin ito." Matigas ang sagot ni Quinlan. "Wala kang formal na kapangyarihan para tumanggap ng surrender. Ikaw ang dapat sumuko," umiling si Folkes. "Hindi iyan mangyayari," sagot niya. "May utos din ako." Nagbigay ng mungkahi si Folkes. Isang ceasefire muna para makapasok ang mga ambulansya at kunin ang mga patay at sugatan. Matagal na nag-isip si Quinlan. Sa huli, pumayag siya. Dumating ang mga ambulansya, unti-unting pumasok sa compound. Pero may napansin ang isang sundalo. May mga lalaking bumababa mula sa ambulansya. Hindi mga medic, mga sundalo, may dalang mabibigat na armas. Biglang may sumigaw, "Boss, it's a trap!" Nagsimula ang matinding bombardment. Sunod-sunod ang pagsabog, yumanig ang lupa. Agad gumanti ang mga sundalong Irish. Nagpaputok sila at tinamaan ang ilang mortar positions ng kalaban. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin makausad ang grupo ni Folkes. Napilitan silang umatras. Muli, tahimik na minasdan ni Quinlan ang paligid. Alam niya ang totoo. Babalik sila. Mas marami, mas handa. At alam niyang hindi pa tapos ang laban sa Jadotville. Tumawag si General McEntee. Agad nagsalita si Quinlan. "Base sa mga bangkay na iniwan nila," sabi niya, "mukhang humaharap kami sa humigit kumulang 1,500 kalaban. May 150 sundalo lang ako rito," dagdag niya. "Paubos na ang aming supply." At mariin niyang sinabi, "Kailangan namin ng reinforcement kahit gaano karami. Ngayon na." Biglang sumingit sa linya si O'Brien. "Huwag kang magpanik, Quinlan," sabi niya. "May mas malalaking bagay na nangyayari kaysa sa kaya mong isipin." Sumabog ang galit ni Quinlan. "Wala akong pakialam sa mas malalaking bagay," sigaw niya. "Isang kumpanya kami na inaatake ng napakaraming kalaban. Kailangan namin ng tulong ninyo." Sumagot si McEntee. "Lahat ng tropa natin sa field ay kasali sa Operation Morthor, Commandant. Wala kaming maipapadalang reinforcement sa ngayon. May heavy weapons battalion na inaasahang darating sa loob ng 12 oras. Kapag dumating sila, ipapadala namin agad sila sa inyo." Tahimik si Quinlan. Alam niya ang ibig sabihin nito. 12 oras, paubos na bala, palapit na ang kalaban, at walang kasiguraduhan kung aabot pa sila. Samantala, lumabas na sa telebisyon si General Moise Tshombe. Mayabang ang kanyang tono habang nagsasalita sa buong bansa. "Nakakalungkot," sabi niya, "na ang mga tinatawag na peacekeepers ng United Nations ay sila na mismo ang umaatake ngayon." Isang malinaw na mensahe. Sinisisi niya ang UN. Dahil dito, nagpasya si Dr. O'Brien na humiling ng isang pribadong pagpupulong kay Tshombe. Nagkita si Dr. O'Brien at General Tshombe. Tahimik ang paligid, mabigat ang hangin. "Sir," maingat na sabi ni O'Brien, "sigurado akong makakahanap tayo ng paraan para maiwasan ang mas malalang sakuna." Ngumiti si Tshombe. "Kung ganoon," sagot niya, "dapat kilalanin ng United Nations ang Katanga bilang isang hiwalay na bansa. At tanggapin ninyo ako bilang lehitimong pangulo nito." Napailing si O'Brien. Alam niyang imposible iyon. "Hindi pwede," sagot niya. Tahimik si Tshombe. Tumalikod siya. "Kung ganoon, tapusin na natin ang usapan." Ngunit bago tuluyang umalis, bigla siyang huminto. "Nakalimutan mo na ba?" malamig niyang tanong. "Ang mga kapwa mong Irish na naiwan sa labas?" Sa gitna ng labanan, napahinto si O'Brien. "Ano ang ibig mong sabihin?" tanong niya. Dahan-dahang humarap si Tshombe at malamig niyang sinabi, "Ako, hindi ko sila nakalimutan." Nanigas si O'Brien. Totoo ang sinabi ni Tshombe. Habang abala siya sa politika, sa negosasyon at sa reputasyon ng UN, napabayaan niya ang mga sundalo sa Jadotville. Isang mabigat na paalala na minsan ang pinakamapanganib na laban ay hindi sa larangan ng digmaan, kundi sa loob ng mga silid ng kapangyarihan. Pero hindi pa dito nagtatapos ang problema ni O'Brien. Nalaman na ni Dag Hammarskjöld, ang Secretary General ng United Nations, ang katotohanan tungkol sa palpak na Operation Morthor. Hindi siya natuwa, hindi dahil sa gulo, kundi dahil sa maaaring masisi ang UN. At dito lumabas ang tunay na laro ng politika. Tahimik niyang pinag-isipan ang susunod na hakbang at nagpasya siya. Aaminin niyang nagkamali ang operasyon. Pero ibabato ang lahat ng sisi kay Dr. O'Brien. Isang desisyong magliligtas sa reputasyon ng UN pero sisira sa isang tao. Nagdesisyon si Hammarskjöld na pumunta na rin sa Katanga para kausapin mismo si Tshombe. Lumalalim na ang gabi. Sa Jadotville, nakaalerto pa rin ang mga sundalong Irish. Pagod, gutom, pero gising ang diwa. Bigla, may pagsabog.
Nagkagulo ang lahat, dali-dali nilang kinuha ang mga bala. Pero bago pa sila makapwesto, sumabog ang buong armory, lumiwanag ang gabi. Pagkatapos, balik sa katahimikan. Nang humupa ang usok, isang katotohanan ang lumitaw. Ilang bala na lang ang natira, halos wala na. Kinabukasan, mas masahol pa ang natuklasan nila. Ang kanilang supply ng tubig, nilagyan ng lason. Walang inumin, walang malinis na tubig. Unti-unting nawawala ang pag-asa. At bago pa sila makabawi, muling umatake ang kalaban. Tumunog ang radyo. Si General McEntee. May isang platoon na papunta riyan, sabi niya. Pero hindi sila makausad. Hinarang sila ng mga mercenary sa tulay. At matindi ang pambobomba. Huminto siya sandali. Napilitan silang umatras. Nanlaki ang mga mata ni Quinlan. General, sabi niya, ano ba ang dapat kong gawin? Tahimik ang kabilang linya. Walang sagot. Pagkatapos, hold your ground, Commandant. Sagot ni McEntee, ipagtanggol mo ang Jadotville. Napailing si Quinlan. At anong gagamitin namin? Sigaw niya. Malalakas na boses, sabay baba ng telepono. Mas tumitindi ang putukan, mas dumarami ang kalaban, mas kaunti ang bala. Ilang saglit pa, may dumaang fighter jet sa himpapawid. Mababa ang lipad, at bigla, nagpakawala ng mga missile. Sunod-sunod ang pagsabog. Yumanig ang lupa, nabasag ang mga gusali. May mga sundalong Irish ang tinamaan. Dumarami ang sugatan. Sa loob ng medic station, nakahandusay ang mga sundalo. Dugo, sigaw, dying. Mabigat ang boses ng medic. Wala pa tayong patay, sabi niya. Pero wala na tayong morphine. Huminga siya ng malalim. Hindi sila magtatagal. Lumabas si Quinlan. Naglalakad pa lang siya. Tinamaan siya ng sniper sa balikat. Agad siyang tinulungan ng medic. Tinanggal ang bala. Pero kulang na kulang ang medical supplies. Walang sapat na gamit para linisin ang sugat. Walang gamot, walang pahinga. At sa gitna ng usok at sugat, isa lang ang malinaw kay Quinlan. Hindi na ito laban para manalo. Ito ay laban para mabuhay. Samantala, sa headquarters ng United Nations, mainit ang pagtatalo ni na General McEntee at Dr. Connor Cruz O'Brien. Hindi tayo pwedeng magpadala ng fighter jet sa Jadotville, mariing sabi ni O'Brien. Baka humantong ito sa mas malaking digmaan. Sumagot si McEntee, galit ang boses. Hindi natin sila pwedeng pabayaan, sabi niya. O baka gusto mo lang iligtas ang sablay mong operasyon. Nagpatuloy si O'Brien. Hindi tayo maaaring managot sa nangyari sa Katanga Radio Station. Huminga siya ng malalim. Ang kumpanya ni Quinlan ay parang maling piyesa sa chessboard. Isang mahina at naiwan na pawn. At malamig niyang sinabi, hindi mo isinasakripisyo ang reyna para iligtas ang pawn. Biglang bumukas ang pinto. May pumasok na tauhan. Maputla ang mukha. May masamang balita, sir. Dahan-dahan niyang sinabi, bumagsak ang eroplano ni UN Secretary General Dag Hammarskjöld. Nabigla ang lahat. Samantala, sa Jadotville, dumating ang isang medical helicopter para kunin ang mga sugatan. Isang hininga ng pag-asa. Pero, hindi tumigil ang pag-atake ng kalaban. May fighter jet pa rin sa himpapawid. Kinuha ni Quinlan ang machine gun. Pinatumba niya ang isang truck. At saka, pinuntirya ang fighter jet. Nagtagumpay silang makababa ang helicopter. Isa-isang isinakay ang mga sugatan. Pero hindi pa tapos ang peligro. Bago pa tuluyang makaalis, tinamaan ng RPG ang likod ng helicopter. Nayanig ito, nawala ng balanse, masyadong mababa, may sundalong nahulog, bumagsak sa lupa, buhay pa, pero mas lalong malubha ang kalagayan. Patuloy ang pagtawag nila sa headquarters. Paulit-ulit, walang sagot, lumapit ang radyoman kay Quinlan. Sir, gumagana naman ang radyo? Huminto siya sandali. Ayaw lang talaga nilang sumagot. Tahimik si Quinlan. Pagkatapos, marahan niyang sinabi ang masakit na katotohanan. Kung tutulungan nila tayo, matagal na sana nila ginawa. Tumingin siya sa kanyang mga sundalo. Pagod, sugatan, pero nakatayo pa rin. At ngayon, dagdag niya, wala na tayong ibang maaasahan kundi ang sarili natin. Biglang may sumigaw na sundalo. Sir, kailangan niyo itong makita. Nagmadaling lumapit si Quinlan at nakita niya ang katotohanan. Dumarating na naman ang kalaban. Mas marami kaysa dati, parang walang katapusan. Kapag nakalapit pa sila, tapos na tayo, sabi ni Quinlan. Sandaling tumahimik ang lahat at doon may naisip si Quinlan. Tipunin ninyo ang lahat ng basyo ng bala na makikita ninyo. Agad kumilos ang mga sundalo. Ginamit nila ang mga natitirang gamit. Gumawa sila ng improvised explosive traps. Ang huling alas, palapit ng palapit ang kalaban. Nagsimula ang putukan at nang sapat na ang lapit nila, sumigaw si Quinlan. Ngayon na! Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong lugar. Maraming kalaban ang bumagsak. Sigaw, usok, alikabok. Pero sa likod ng usok, may paparating pa, mas marami. At sa sandaling iyon, naubos na ang bala ng mga sundalo. Biglang bumalik ang fighter jet. Umuugong sa himpapawid at pinaulanan sila ng bala. Platoon! Fall back! Sigaw ni Prendergast. Agad nagsitakbo ang mga sundalo paatras. Ubos na ang bala, makapal ang usok, tahimik pero mabigat. Mula sa labas, may sumigaw. Quinlan, tapusin na natin to!
si Rene Folques. Sa gitna ng katahimikan, may ginawa si Commandant Pat Quinlan na ikinagulat ng lahat. Tumayo siya, dahan-dahan. At mag-isa siyang naglakad palabas ng gusali. Wala siyang dalang baril. Pagod ang katawan. Habol ang hininga. Pero matatag ang loob. Nakatutok ang baril ni Folques. Muli silang nagharap, nagkatinginan, tahimik. Tapos na ba tayo dito? Tanong ni Folques. Hindi sumagot si Quinlan. Ilang sandali pa, bumalik ang commandant sa compound. Tumingin siya sa kanyang mga sundalo. Gusto ko ng tapat na sagot, sabi niya. Dapat ba tayong sumuko? Agad sumagot ang mga sundalo. Hindi, walang pumayag, ni isa. Tumango si Quinlan. Magandang sagot, sabi niya. Pagkatapos marahan niyang idinagdag, buti na lang, ako ang gumagawa ng desisyon. Mabigat niyang sinabi. Tapos na ang laban. Sumuko si Commandant Pat Quinlan, hindi dahil sa duwag siya, kundi dahil wala na siyang bala, wala na siyang tulong, at ayaw niyang may mamatay pa. Nahuli ang mga Irish soldiers. Pero kahit 150 lang sila at ilang araw silang nilusob, wala ni isang sundalo ang namatay sa labanan. Samantalang daan-daan ang nasawi sa panig ng kalaban. Makalipas ang ilang linggo, may dumating na balita. Pauuwiin na sila sa Ireland, isang tahimik na pag-asa. Pagbaba nila ng eroplano, sinalubong sila ni General McEntee. Walang banda, walang palakpakan, walang media. Lumapit si Commandant Quinlan. Balak kong irekomenda ang lahat ng tauhan ko para sa medalya, sabi niya. Tumingin siya sa kanyang mga sundalo. Para sa isang hukbo na wala pang karanasan sa digmaan, napakahusay ng ginawa nila. Tahimik na sumagot si McEntee. Hindi ito ang tamang panahon, nanigas si Quinlan. Ano? Tanong niya. Walang makakaalam sa nangyari sa inyo, sabi ni McEntee. Magulo ang sitwasyon ngayon. Huminto siya sandali. At sa totoo lang, lalo mo pa itong ginulo. Nalito si Quinlan. Paano? Tanong niya. Diretsong sagot ni McEntee, dahil sumuko ka. Pinakita mo sa mundo na mukha tayong mahina. Hindi lang ako ang apektado, dagdag niya. Ang United Nations mismo ang hinuhusgahan ng buong mundo. Kung ituturing naming bayani ang mga tauhan mo, sabi pa niya, masisira ang reputasyon ng organisasyon. Tahimik si Quinlan. Pagkatapos, mahinahon niyang tinanong, ikaw ba ang nagsasabi nito? O si O'Brien? Nanigas si McEntee. Bastos na tanong yan, sagot niya. Anong klaseng sundalo ka? Galit na tanong ni Quinlan. Sumagot si McEntee. Pwede pa naming palalain ang sitwasyon, sabi niya. May usapan na ipasailalim ka sa court-martial dahil sa kaduwagan. Hindi nagpatinag si Quinlan. Gawin ninyo, sagot niya, galit. Wala akong pakialam. Huminga ng malalim si McEntee. Hindi lang ito para sa iyo, sabi niya. Isipin mo sila, at tumingin siya sa mga sundalo. Hindi na nakatiis si Quinlan. Isang suntok. Pagkatapos tahimik na naglakad si Quinlan papunta sa kanyang mga tauhan. Isa-isa silang tumayo at sabay-sabay nagbigay sila ng pugay, walang salita. Pero malinaw ang respeto. Sa labas ng gate, naghihintay ang kanyang asawa. Nang makita siya, niyakap siya ng mahigpit, mahaba, tahimik, totoo. Walang medalya, walang parangal, walang pagkilala, pero sa mata ng kanyang mga sundalo, isa siyang tunay na leader. At sa katahimikan ng pag-uwi, doon nagsimula ang kwento na matagal nang itinago ng mundo. Tahimik ang gabi, pero may paparating. Mga matang nakatitig habang kami napapalibutan din. Sabi nila peacekeeping, pero bakit puro dugo? Bakit kami iniwan sa gitna ng impyerno? Mga trench sa lupa, parang hukay ng pangalan. Bawat putok ng bala may kasamang dasal. Tumawag kami sa radyo pero walang sumagot. Mga leader nasa taas habang kami na